Kasi kung gano'n ang sinabi ng tagapagsalita ng Pangulo, parang inaamin niya, hindi niya pa nabasa yung rules of procedure ng ICC. Kasi itong ginawa namin ngayon, kung babasahin mo yung procedure, independent ito sa gagawin ng mga abogado ng dating Pangulo. Dahil ito'y nakalagay sa kanila mismong patakaran. Pwede tayong magpaabot ng saloobin ng isang NGO patungkol kung sino yung gusto nating bigyan ng suporta by way of a lobby, kagaya nito. At hindi ko nga maintindihan ba't kailangan mag-over sa ng advice na yun. Dapat siguro ang nakuha natin mula sa kanila, bakit hindi man lang lumitaw nung arestuhin ng dating Pangulo? Samantalang sinasabi nila na ginawa yung pag-aaresto in compliance with the obligation under the Interpol. Kaya lang hindi nyo napansin na hindi man lang nag-figure out kung sino yung representative ng Interpol. Di ba napakalaking ng importansya ng Interpol sapagkat doon pala nakasalig yung pagkaka-aresto sa Pangulo. Dapat lumitaw sana, bago inaresto yung Pangulong Duterte, malinaw sana na yung physical copy ng warrant of arrest, pinresinta eh. Hindi malinaw yung ganun eh. Parang nauna yung pag-aaresto kaysa sa presentation or serving ng warrant of arrest. Malinaw yun eh. Nakikita ko binabasa lang ng General Torre mula dun sa kanyang cellphone. Parang wala yung warrant of arrest eh. So dapat sana yung representative ng Interpol, maliwanag nandun sana, sa sana yung nagpapaliwanag, hindi si General Torre. Hindi yung tagapagsalita ng PNP. Hindi nyo ba naitanong bakit yung pati yung nagbasa ng Miranda rights, bakit si General Torre? Bakit wala man lang, okay lang siguro siya magbasa, ngunit nandun sana sa tabi niya yung representative ng Interpol. Palagi niyan sinasabi PCTC ng PCTC, ngunit hindi man lang nila pinalitaw. Nasaan yung executive ng PCTC? Na sa pagkakaalam ko, ito yung counterpart, local counterpart ng Interpol sa ating bansa. Hindi man lang ninyo tinanong sa kanila, nasaan po yung Interpol? Bakit po si Torre na lang ang salita ng salita at saka yung PNP? Samantalang inamin po nila, dinig na dinig ko, na kaya lang sila nandun, sabi daw ng Interpol, nag-request sila ng police and security assistance. That was the only role of the PNP, to provide security and police assistance. Bakit siya pa yung nagbasa ng Miranda rights? Sino ang Interpol representative na sumama kay Pangulong Duterte hanggang ihatid sa Netherlands? Meron bang nakita kayo na Interpol representative na sumama sa Pangulo? Wala. Ito yung sinasabi namin na dapat sana ay na-determine nating lahat kung siya ay inilagak muna sa isang competent judicial authority bago ginawa lahat ang dapat nilang gawin. Eh wala nang pinagdaanan na ganito, kaya nga questionable eh. Ito po yung posisyon na gusto naming iparating sa pamagitan ng isang NGO na amin po in-organize ngayon, sapagkat ito naman ay isang ayon din sa patakaran ng ICC. Pinapayagan naman po ang ganitong mga undertakings, ang ganitong initiative para maiparating sa kanila yung saloobin ng isang grupo o mamamayan o NGO. Kaya nga amicus curiae po eh, isang ayon po doon sa section 103 ng kanilang rules of procedure. Hindi po illegal ang ginagawa natin. Sang-ayon, minabuti namin na isang-ayon lahat ang gagawin namin. Sang-ayon sa patakaran ng provision ng ICC. Hindi pa po namin kino-question yung jurisdiction dito. Iba pong usapan yun. Sa palagay namin, ito yung pivotal issue na gagawin naman po ng mga legal counsels po ng ating Pangulo. Tungkol naman po ito sa kagustuhan namin mauwi sa kagad dito, sapagkat ang kanya pong kalusugan naman, alam naman natin. Pinapayagan din po kasi ng patakaran o provision ng ICC yung interim release pending trial. Kung halimbawa po, September talaga yung actual trial, kinakailangan pong ma-determine yung po bang continued detention ng dating Pangulo is required while waiting for the trial. Yun po ay necessarily gagawin ngayon ng ICC pagka nagkaroon po ng petition, re-reviewin po nila yung ginawa ng prosecutor na mga conditions na inihain niya nung siya humingi ng warrant of arrest. Baka po yung condition na ibinigay niya ay hindi na po obtaining. Kasi po nilagay po niya ang isa sa kondisyon kung bakit kailangan arestuhin si Pangulong Duterte. Kasi popular po pala siya dito sa ating bansa. Yung pagiging popular ba niya, ibig sabihin he still wields power in this country. Mali siyang popular, pero hindi na po siyang presidente. Private na tao na lamang siya. Yun ang mga ICC, nakinig ka agad na, kung mo popular. Talaga po popular, wala tayong magagawa ron eh. So yung kondisyon po ba na dahil popular siya, kailangan siyang arestuhin? Yun po yung gusto namin, na-reviewin ngayon. Kasi po, nakalagay sa tuntunin ng ICC, pagka hindi na nasatisfy ang ICC na yung mga kondisyon na inilatag ng prosecutor ay hindi na effective, pwede po niyang i-release ang dating Pangulo with certain, with or without conditions. Ako po papayag, kami po papayag. Kahit katakot-takot na kondisyon po, provided na makatuwiran naman,
Magbibigay po tayo ng kondisyon. Yun lamang, iuwi na lang muna habang naghihintay po siya ng takdang araw ng kanyang trial. Yun po, ito po ay sang-ayon din sa patakaran ng ating mga batas. No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Hindi naman po talaga na-observe eh. Lahat po tayo alam natin na meron na pong naunang warrant of arrest na inisyo ang ICC na ipinadaan din sa Interpol sa presidente ng Russia, Vladimir Putin. Meron na rin pong naunang warrant of arrest na inisyo at ipinarte rin sa Interpol sa presidente ng Israel, Benjamin Netanyahu. Bakit po itong dalawang leader na ito, sa kabila ng ito po ay meron ng red notice sa Interpol, nauna pong na-issue ng warrant of arrest, bakit hindi po na-arrest? Dahil wala pong isang mamamayan ng Russia o ng Israel ang nakipagsabuatan sa Israel. Yun po ang aking opinion. Maaari pong mali ako, maaari akong tama. Sapagkat kung mayroong isang Russian o mayroong isang Israeli na nakipagsabuatan, nahuli na po siguro nauna itong dalawang leader. Kung tutuusin po, kung tutuusin, ano po ba yung isang elemento ng crime against humanity? Yung atake po na gagawin, widespread and systematic attack directed to a civilian population. Eh, yung missile po ng Russia at saka missile ng Israel, ganun po. Wala pong kinikilin, wala pong sinisino kung sino tatamaan yan. Yun ang systematic and widespread attack to a civilian population. Ang Pangulo Duterte po pala. Hindi po, direkta lang po doon sa mga kalaban po ng katahimikan ng ating bansa. Yung sumisira sa buhay ng isang tao, yung sumisira sa pamilya, yung sumisira sa lipunan, yung droga po. Yun ang dinirekta niya sapagkat pananagot ang sinupin at depensahan ng kapakanan ng mga kumbayan. It is a legitimate government operation. Wala pong miskin na ginamit si Pangulo Duterte. Direkta po, tinutokhan nga po eh. Hindi po widespread. Hindi po tinutok-tok na gano'n. Oh, magbagong buhay kayo na. Nagbalik loob kayo sa... Binigyan po lahat ng pagkakataon. Mari pong merong collateral damage. Talaga pong gano'n eh. Lalaban talaga yung mga yan eh. Mga kriminal yan eh. Papayag po ba tayo? Kahit na po meron pong imperfections ang ating batas. Sir, wala pong perfecto pong sistema sa mundo ito. Ngunit huwag tayong papayag na mauna pang humatol ang isang hukuman na hindi natin naiintindihan kung anong kanilang para. Meron po tayong umiiral na batas. Ito po ang gusto pong mangyari kung bakit kami nagpipilisi. Meron po tayong batas. We are a sovereign and independent nation. At ang ating pong justisya, pati ang ating National Prosecution Service, buhay po at umaandar. Dapat sana dito muna pinadaan. Eh kaso po, wala. Alam naman po ninyo, ni isang asunto, ni isang kaso, wala pong inihain laban sa ating Pangulo. Pagkatapos po, iba pong hukuman, isang panyagang hukuman, ang bigla na lang kukuha sa kanya. Sa paraan na sapilitan. At wala tayong tibok, ganun po ba? Ano po ba ang muka? Anong muka ang iaarap natin sa mga ibang bansa? Pag ganito po tayo. Ito po yung sentimiento, ito po yung binabanggit namin ngayon. Kinalimutan na po namin ang pagiging kandidato ngayon. Ang importante po, yung kapakanan nating lahat ngayon, yung identity natin bilang isang Pilipino, ganito na lamang po ba tayo? Saka lang po natin pag-isipan yung hindi naman po namin alam mangyayari ito bago tayo matapos ng eleksyon. Malay po natin mangyayari sa buhay natin ito. Pasensya na po kayo kung may emotional po, pero ito po talaga gusto namin ipaalam sa ICC. Eh kung meron lang kaming accreditation ni Senador nasa kaming dalawa na po ang tatayo po.